Samantala, naghahanda na ang Sandigan Bayan sa pagdinig bukas sa kasong pandaramong o plunder laban pa rin kay dating Pangulong Gloria Arroyo. Kaugnay naman yan sa umano'y maanumalyang paggamit na mahigit 300 milyong pisong pondo ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Sakaling makita may tinatawag na probable cause para sa kaso na yan, posible raw na isabay na rin ang pagpapalabas ng isa na namang warrant of arrest o mandamiento de arresto laban kay Ginang Arroyo. Nakatutok si Steve Dailisan. Non-bailable ang kasong plunder o pandarambong na inihain ng Ombudsman laban kay Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo sa Sandigan Bayan. Bukod kay Arroyo, kinasuhan din ang ilang dati at kasalukuyang opisyal ng PCSO dahil umano sa maanumalyang paggamit ng mahigit 300 milyong pisong intelligence fund ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO mula 2008 hanggang 2010. Pero wala pa raw dahilan ng Sandigan Bayan na pigilin ang paglabas ng dating Pangulo sa Veterans Memorial Medical Center matapos makapagpiyansa sa kasong electoral sabotage na isinampa ng COMELEC sa Pasay RTC. Wala pa namang warrant of arrest na magiging basehan ng kapulisan para panatilihin siyang under detention or under custody. Hindi raw agad-agad makakapaglabas ng warrant of arrest ng First Division dahil bukas pa lang nakakalendaryong dinggin ang mosyon na tumututol dito. Nagsumiti raw kasi ng motion to defer issuance of warrant of arrest ang kampo ng dating Pangulo kahapon. Reklamo daw kasi ng depensa, hindi sila nabigyan ng pagkakataon na sagutin ang reklamo ng Ombudsman. Pero sakali raw na mapatunayang nabigyan ng sapat na panahon ang kampo ni Arroyo at ng iba pang akusado na sagutin ang reklamo at hindi nila ito ginawa, iba raw ang magiging senaryo. Pag hindi pinagbigyan yung motions na i-file sa Sandigan Bayan bukas na motion to defer issuance of warrant of arrest. So ang kasunod niyan, mag-i-issue ng warrant of arrest ng Sandigan Bayan. Yes. So posible na ilang araw lang, may balik na naman sa custody ang former president. Nitong hapon bigla nagpulong sina Sandigan Bayan First Division Justices Rodolfo Ponferrada, Rafael Lagos at Efren de la Cruz para paghandaan ang pagdinig bukas. Bukod sa plunder, may draft case din ang dating Pangulo na kasalukuyang dinidinig sa 4th Division ng Sandigan Bayan kaugnay ng $1 million NBN-ZTE deal. Nakapagpiyansa si Ginang Arroyo nitong Marso sa naturang kaso, pero hindi naman daw makakalabas ng bansa ang kongresista dahil may whole departure order na inilabas ang Sandigan Bayan laban sa kanya kahapon. Steve Dailisa, Nakatutok, 24 Oras.